Magandang gabi sa mga alipin ng salapi at bayani ng graveyard shift. Akala nyo ba ay kape lang ang nagpapanatili sa inyong gising sa madaling araw? Sa mga de-aircon na opisina sa BGC at Makati, may mga sekretong hindi kayang itago ng kahit anong HR policy. Naranasan nyo na bang marinig ang tunog ng tila may kumakalos sa itaas ng ceiling tiles habang naka-headset kayo? O kaya ay mapansin na ang team lead niyo ay laging nawawala tuwing 12:00, pero ang kanyang pabango ay nananatiling nakalutang sa hangin? Ako, si Mang Hector. Huwag mong titingnan ang ilalim ng desk mo kapag naramdaman mong may humahaplos sa binti mo. Dahil baka ang kalahati ng katawan na hinahanap mo ay nasa tabi mo lang. Pakinggan mo ang kwento ng angtiel kong manananggal. Si Maya ay isang consistent top performer sa isang BPO company. Sa kabila ng pagiging bago, malapit siya sa kanyang team lead na si Miss Eva, isang napakaganda at misteryosong babae na laging nakasuot ng mahahabang scarf at tila hindi kailanman napapagod. Isang gabi, sa gitna ng matinding peak season, napansin ni Maya na ang aircon sa kanilang floor ay naging mas malamig kaysa sa dati. May kakaibang amoy na humahalo sa hangin, amoy ng malansang isda at tuyong dugo. Sinundan ni Maya ang amoy hanggang sa dulo ng production floor, malapit sa server room. Doon, nakita niya ang isang trail ng itim na langis na patungo sa isang maliit na pinto ng maintenance closet. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nanigas si Maya sa kanyang nakita. Sa loob ng closet, nakatayo ang ibabang bahagi ng katawan ng isang babae. Mula baywang pababa, nakasuot ito ng pencil skirt at high heels, ang eksaktong suot ni Miss Eva sa gabing iyon. Pero wala itong itaas na bahagi. Ang mga lamang loob ay dahan-dahang gumagalaw. Tila ba humihinga ang bawat ugat na nakalawit. Biglang narinig ni Maya ang isang malakas na pagaspas ng pakpak sa labas ng bintana. Tumingin siya sa glass wall ng 24th floor. Doon, nakita niya ang itaas na bahagi ni Miss Eva. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang dila ay kasing haba ng latigo. Ang kanyang mga kuko ay nakabaon na sa makapal na salamin ng gusali. Maya, bakit ka umalis sa station mo? Bulong ni Miss Eva. Ang boses niya ay hindi nanggaling sa labas, kundi sa loob ng utak ni Maya. Kailangan nating matapos ang metrics natin at kailangan ko rin ng midnight snack. Kumaripas ng takbo si Maya patungo sa elevator. Pero bawat floor na hintuan niya, ang pinto ay bumubukas sa parehong eksena. Ang ibabang katawan ni Miss Eva na nakatayo sa gitna ng hallway, naghihintay. Nang makarating siya sa lobby, hinarang siya ng security guard. Pero nang tumingin si Maya sa guard, nakita niyang ang mga mata nito ay wala ring itim, purong puti, katulad ng mga alaga ng isang manananggal. "Ma'am, bawal po ang mag-log out ng maaga," sabi ng guard habang ang kanyang panga ay dahan-dahang lumalawit. Napansin ni Maya na ang lahat ng empleyado sa lobby ay dahan-dahang tumitigil sa kanilang ginagawa at tumitingin sa kanya. Sabay-sabay nilang hinubad ang kanilang mga ID
At sa likod ng bawat isa sa kanila, nagsisimulang tumubo ang mga pakpak na parang sa paniki. Hindi lang si Miss Eva ang manananggal. Ang buong kumpanya ay isang pugad. Maya, mag-apply ka na rin. Wika ni Miss Eva na ngayon ay nasa likuran na niya. Hawak ang isang recruitment form na may mantsa ng dugo. Ang contract na ito ay hindi lang para sa trabaho. Ito ay para sa iyong buong pagkatao.